Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWPL. Ang palatuntunang magbibigay linaw at paliwanag sa mga bagay na mahiwaga, hindi karaniwang takbo ng mga pangyayari. Makinig at magtanong sa mga maiinit na balitaktakan tungkol mga lihim na sikto ng buhay, paranormal at siyensya. Ito ang iyong Kapalaran. Maging sino ka man, sakop ka ng kapalaran. Magandang gabi sa lahat. Welcome po sa programang Kapalaran. Ito po si Mira. At sana po samahan nyo kami hanggang alas 12 ng gabi. Magandang gabi sa iyo, Rana Ryan. Magandang gabi po sa lahat ng ating tagapakinig. Una, sa Diyos nagpapasalamat tayo sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon muling may bahagi ang ilang kaalaman. At nakakatuwa naman na nandarito tayong muli. Fatima. Okay, magandang gabi po sa lahat ng ating mga listeners. Ito na naman po kami. At saka, pabatiin ko na nga yung ating mga na nakikinig sa ngayon. Si Elaine, si Kyle, si Arwin, si Niel, si Liza, Alan, Audrey Kenamier, and also si Elmer, Kathy, and Luke. At saka, syempre yung aking paborito, si Earl, at saka si Erwin. Ayun. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Maganda, at syempre, nandito na, Rana Ryan, si Dong. Si Dong, ang magandang lalaki. Magandang lalaki sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Andito naman po kami sa isa't kalahating oras na katatawanan at kababalagan. Binabati ko nga pala yung manugang ko si Jello. Donna, gising pa ba si Shanghai Sheikh? Si Nanay Anching. Nay, magandang gabi sa'yo. Sana hanggang alas 12 gising ka pa. Pakinggan niyo ang aking aawitin mamaya, Nay. Sige. Oo. Bibili kita ng talangka bukas. Manguhuli ka ba sa Pasig? Sabihin mo, medyo damihan mo na. Dahil wala akong hilig dyan. Ay, may nawawala. Si Lito, nawawala. Busy. Baka dumating daw kasama yung isang kaibigan niya. Okay. Sana. Kaya meron tayong bisita ngayong gabi. Oo. Isang bahala na siya magpaliwanag. Magandang gabi sa'yo. Cindy. Yes, magandang gabi din po sa inyo lahat. Cinderella, medyo ilakas mo ng konti. Sige po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayon lang po kasi ako nakaranas dito sa radio. So, sa WBL 1242. I'm glad na nandito ako ngayon. So, hindi ko po alam kung anong gusto kong iparating ngayong gabi na to. Salamat. Bahala na ho yung mga espiritu. Bahala na yung mga espiritu. Okay. Okay, Rana Raya, yung mga babatiin, meron bang? Mahaba yung listahan mo dyan. Si Dr. Edwin De Leon, isang magaling na cardiologist. Yes, totoo yan. Specialista po yan. Si Lyndon Samson, isa pa ring magaling na doktor, lalo na sa COPD. At yan hong mga doktor na yan, ibang klase ho yan. Hindi po bumibitaw ng ganun-ganun lang. Totoo yan. Yung pati ang pagdarasal nila, sa totoo lang ho, bago magpunta sa mga klinika yan, talagang nag-uubos mo ng panahon yan para lang makapagdasal. At yung mga pasyente nila, talagang pinagdarasal nila. Subok na subok mo namin yung mga yan. Si Dr. Evangeline Pipo, si Dr. Sena Lim,
at si Dr. Rafael Roque ng Brookside. Ganun din ho yan. Actually, nag-home service pa ho yan. Medyo luma na hong tradisyon yan. Pero, ganun pa rin siya. Gumagana pa rin. Kasi, alam niyo naman, yung mga ibang tao ayaw magpunta ng ospital. Kaya, siyang nagpupunta. Malaking bagay yung may matatawag ka sa bahay. Malaking bagay yun na may matatawag ka pa sa bahay. No? Si Colonel Fred de la Cruz, si Colonel Rubin Fojas, si Boy Alex, si Captain Boy Acuña, kamusta po kayong lahat? Si Attorney Edu, mga kaibigan po natin yan. Okay. At yung mga kaibigan naman natin na bagong kaibigan ng Kapalaran, andyan si Eden Villarreal Sepe ng UAE, si Marieta Mendoza Aguilar ng Kuwait, at si Welbert La Forteza ng Batanes, Jaisel Lapitag ng Davao City, si Spencer Castillo ng Baguio, at si Rose May Kalipong ng Negros. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig sa programang Kapalaran. Okay, binabati ko naman si T-Bone. Ano naman, D-Bone. Yes. Pasyal ka lang, ha? At saka isa pa, binabati ko rin yung ating mga kasamahan na ngayon nasa head office namin, si Lahani Mohamed. Diyan lang kayo, tambay at makinig lang. Okay. Yung mga ibang, babatingin pa natin yung mga ibang OFW. Yes, lahat ng mga miyembro ng OFW Dubai, OFW Taiwan, yan, sa yung mga bagong kaibigan natin sa Hong Kong at sa Thailand. Maraming salamat. Tayo ay napapakinggan via live streaming. Yeah, marami sa kanila ang bumate, no? Yes, marami sa kanilang nag-aantabay sa pagprograma na sa himpapawid natin ngayon. At alam naman nila yun dahil parati natin silang binibigyan ng importansya. Yes. Teka muna. Ito, babatiin ko nga pala si Bus Valencerina, isa sa mga lupon ng laging handa. Napakabait ng taong yun, mga asikaso, ano. At ang mga tatawag sa ating studio ngayon ay ang numerong pwedeng tawagan 631-2646 at 631-2647. At ang mga mobile numbers na pwede niyong i-text sakaling meron kayong babatiin o meron kayong katanungan, ito ho, pakisulat nyo 0929-196-8888 at 0906-940-4632. At meron pa isang number, 0920-187-7465. Ayan, napakaraming numerong pwedeng i-text. Pero kung gusto nyong marinig ang boses nyo, yung landline ang tawagan para pwede nating i-air yung boses nyo at marinig din ng mga listeners natin kung ano yung katanungan. At maraming salamat sa mga lahat ng nag-text ng last program natin. Okay. So, ang topic natin ngayon, pasensya na ho kayo, medyo namamalat ako. Nga pala, binabati ko rin si Junar sa Montalban City Hall, right? Okay. Yeah, si Junar. Okay. So, mag-uusapan natin ngayon medyo malalim, no? Karma, reincarnation, at resurrection. Ayan, kaya yan ang aanuhin sa atin ni Rana Rayam, kung ano ba ang karma, ano ba ang reincarnation, at ano ba ang resurrection. Bago tayo mag-umpisa, pakantahin muna natin si Dong. Oh, yan. Mas maganda para maganda. Ito, para maganda ang ating umpisa. Bago pumunta sa mabigat na pag-uusapan. At syempre Dong, na-miss nila yung boses mo dahil wala ka nung isang linggo eh. Kaya nga, medyo babawi ako ngayon. Imbis na kalahati lang kakantahin ko, bubuin ko na ngayon.
siguro pag napakinggan ng mga listener natin to, magtataka sila kung bakit. Parang ngayon ko lang napakinggan. Kasi ito yung aking nagawa nung ako'y binata pa. Ito yung aking ginawang kanta na hanggang ngayon nakatago pa rin. Ngayon ko lang ilalabas. Buhat na kita'y makita at aking makilala. Puso ko'y lagi nang masaya sapagkat maganda ka. Tunay kang Pilipina, sa ganda'y nangunguna. Pilitin man na makausap ka'y di magawang lapitan ka. Dahil ako'y isang dukha lamang, alangan sa iyong katayuan. Mayaman ka, ako'y mahirap lang, kaya ako'y hanggang ligaw tingin na lang. Minsan ay tinangka ko na sa iyo ay manligaw. Ngunit nangangamba akong baka ako'y iyong pagtawanan. Dahil ako'y isang dukha lamang, alangan sa iyong katayuan. Mayaman ka, ako'y mahirap lang, kaya ako'y hanggang ligaw tingin na lang. Salamat po. Well, maraming salamat doon. Napakaganda naman ang awitin mo. Sariling komposisyon, ano? Sana mas marami pang makarinig niyan. Oo nga. Palagi ko naman Napakaganda marinig ng, nila. ano, Ang ganda-ganda, no? Tsaka ang may ganda ng mensahe sa nilalaman. mga nagliligaw tingin lang. Ganon. Nagbibinata. Ilang taong ka nun doon nung ginawa mo yung kantang yan? 17! Galing naman. Galing, ano? Oo. Hanggang Oo, ngayon, nakatago pa rin daw. Ngayon Umpisahan yan na ang nilabas. natin yung balik tanaw ni gamitin na natin. Kasi maraming magandang mapupulot dyan eh. Oo. So, ang oras po natin ay alas 10:45 na ho at oras na para sa baliktanaw ni Fatima. Okay, ito ang ating baliktanaw sa kapalaran. Ako po ay si Leonila Rivera, pangalawang asawa ni Gregorio Rivera. Namatay po siya 3 years ago. Naiwanan po ako ng 3 anak. Maganda ang naging pagsasama namin. Gusto ko sanang makilala ang kanyang unang asawa, ngunit ayaw niya. Tahimik naman ang pamumuhay namin, pero hindi ko nakilala ang kanyang tunay na asawa. Nalungkot lang ako dahil yung pangakong pagpapakasal sa akin ay hindi natupad hanggang pagkamatay niya.
Nabigla na lang ako nung malaman kong namatay yung asawa ko. Pagdalaw ko sa punerarya, pinagtabuyan pa ako ng kanyang asawa. Ang bahay na tinitirhan naming mag-iina ay nakapangalan sa aming mag-asawa. Idinimanda pa ako ng kanyang asawa at kinukuha ang parte ng asawa ko sa pag-aari naming bahay. Nalaman ko na lang na naibenta na ng kanyang asawa ang bahay namin. Maski nasa pangalan naming mag-asawa, ang bahay at lupa ay nagawa pa rin niyang ibenta ito. Kaya napilitan akong iuwi na lang sa Cebu ang mga anak ko. At ngayon, andito na ulit ako sa Maynila at nagtatrabaho bilang GRO. 35 years old na po ako. Matanda na po ako para sa trabaho ko. Dati po akong sekretarya nung nakilala ako ng asawa ko. Ayaw na po akong tanggapin sa mga trabahong ina-applyan ko. Tanong ko lang po, masaya naman ang aming naging buhay noon. Bakit napalitan ng lungkot? Sana po, pabigyan ninyo ng linaw ang katanungan ko. Gumagalang, Leonila. Well, Ano masasabi mo dyan, Rana Ryan? Napakalungkot naman ang buhay niya. alam mo, yung kasi problema sa isang klase ng relihiyon, no? Doon, ang pangalawang asawa, wala nang karapatan. No. Hindi katulad sa Islam o sa Judaism, pwede ang pangalawa, pangatlong asawa. Ang karapatan nila, pantay-pantay. Hindi naman Diyos ang nagsabi na dapat isa lang talaga asawa. Dahil lahat ng minahal ng Diyos, Maraming asawa. Maraming asawa. Totoo yan. No? Si Abraham, si Moses, sila Solomon, Haring Solomon, no? Talagang marami silang naging asawa. Mahal sila ng Diyos. Pero yung relihiyon, yun ang nagsabing bawal ang pangalawang asawa. Doon nawawala yung karapatan nung pangalawang napusuan ng lalaki. Ang basbas naman, pantay-pantay na ibinibigay ng Diyos eh. Kung iisipin mo yun, no? Yun nga lang, napasama siya sa isang relihiyon na hindi tinatanggap o hindi inuunawa na ang lalaki pwedeng magkaroon ng pangalawang asawa. Ngayon, yung pagkakabenta sa property niya, kanilang mag-asawa yon, dapat naman iginalang na ng unang asawa. Oo. Okay, nandoon na tayo na kasi ang konsiderasyon ng mga Pilipino na pag nagkaroon ng asawa ang isang lalaki, nagloloko, nagsisinungaling sa kanya, panloloko na yon na hindi niya na kayang tanggapin. Kaya yung ginawa na yon, dapat inunawa na lang ng babae. Oo, kasi may mga anak siya. Dahil dapat niya ring isipin na may anak din siya, may buhay din siya. Kung yun, ginusto ng lalaki na maging sa kabilang pamilya yon, sana inunawa niya na lang yon. Kaso hindi siya inunawa. Ang nangibabaw sa kanya yung galit na well, yan ang tadhana ng buhay. Pero paano niya kayang naibenta yun, no, na nakapangalan naman dun sa namatay at sa yung kay Leonila? Baka nagpagawa na lang ng panibagong dokumento yan. Pwede. Kasi ang alam mong rekto, maraming magagaling. Si Dr. Recto. Kilala natin yan. Yes. Surgeon ko yan. Si Dr. Recto. Magaling yan. Pero alam mo, Rana Ryan, sa lungkot ng buhay niya, dati naman daw, napakasaya nila. Oo. Ganun talaga. So, yan ang karma ng isang tao. ayun, doon pumapasok ang Kaya karma ng ako- isang tao. Kaya ako pinauna na sa inyo yung Pagbasa ng baliktanaw. baliktanaw. Kasi yan ang pag-uusapan natin ngayon eh. Konektado siya. Konektado tama. siya Konektado. doon sa topic natin. Ayan. Yung karma. Ayun. No? Yung pagpapalit ng karma. Makikita mo yung isang pamilya dating mayaman, biglang naghirap. Bakit? Wala namang ginawang kasalanan. Oo, totoo yun. Tignan mo ngayon yung isang senador na sikat,
Ngayon, mababaliktad na ang kapalaran niya. Oo. Hindi na natin alam kung ano kahihinat na. Totoo yan. Oo. Diba? Iyan ang pagpapalit ng kapalaran. Bakit nagkakaroon ng ganong sitwasyon? Yun nga, bakit nga ba Ryan? Kasi dapat nating malaman, 3 uri ang karma. No? Ang isa ay pralad karma o prabad karma. Yan yung fate karma. No? Yung sinchit karma, yan ang reserve karma. At kriyaman karma, yan ang daily karma. Ayun, so meron pa palang reserve. Yeah, Meron merong pang reserve. daily. Tsaka yung fate karma. Fate. Kumbaga yun na Yun ang- tadhalang karma. Yeah, kumbaga. yun ang nakatadhana sa'yo. Ang sinchit karma o ang reserve karma, ito yung mga naipon natin na hindi natin napagbayaran kagad. Okay. Di ba meron tayong ginawa ng mga kabataan natin, yung nang umit tayo. Ibig sabihin yun ang mga naging kasalanan natin nung tayo Mga naging bata. kasalanan Oo. nung bata pa tayo na hindi natin pinagbayaran. Kasama ba dyan, Rana, yung pag-uuwi ng mga plato galing sa mga Oo restaurant? naman, kasama yan. Mawawalan pa rin ng plato. At yung pag-uuwi ng mga kubletos. hindi lang yung mga ano tawag ito, kumot sa eroplano. Kasama ba yan dyan? Kasama yung mga hindi naman nahuli yan. Gano'ng kalaki ang kasalanan? Reserve karma. Lagot. Paano kaya yung kakilala ko? Ang hiling mag-uwi ng ano. Kilala ko din yun, Mira. Ah, kilala mo ba? Kahit nasa restaurant, nakakapag-uwi yun ng mga kutsara, tinidor. Yung mga binanggit mo nating karma, yung uri ng karma, salita po niyan ay Sanskrit. Okay. Galing sa matandang libro ng Hinduism. Okay. Yeah. Okay, meron tayong color sa line 1. Sandali lang po. Hello? 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 Yeah. Yeah, Good evening. good evening po. Oh, Ali. Yeah, si Alu Abubakar to. Ali, kamusta ka na? Kumusta ka? Okay lang. Kumusta ka na? Okay naman kami. Hinihintay ka namin dito. Oo na kasi may puntahan ako. Ganun. Opo. Maglilibot yata si Ali Abubakar. Mangangalap ng report. Kumusta kayo lahat? Okay naman, maganda. Maganda. Masaya naman. Oo, kasi punta ako kanina. May puntahan ako Kaya pala hindi nakarating si Ali Abubakar. Na-miss ka namin, Ali. Okay lang, everything. Oh, good. Oo. Kasi may puntahan ako. So, parang doon ako punta kasi di ba para report? Oo, tama. Di, aantayin ko na lang yung report mo. Opo. Basta dasal mo na lang Okay, Ali. Dasal mo na lang para everything is gonna be okay. Yeah, alright. Sige, Ali, thank you very much. Opo. Thank you for Thank calling, you for Ali. calling. Okay, thank you rin. Alright, si Ali po ang kasamahan natin. Hindi nakarating ngayon. Hindi nakarating. Kumukuha ng mga reports yan Kasi di ba yung meron pa yung pinatay? Yeah, na yung hindi pa pinatay, tapos inaasikaso pa niya yun So, sa Sabado, marami siya i-report sa Marami siya kukwento. Marami kakwento Halo-halo yan, English, Sabado. Tagalog yun. Okay, so balik tayo dun sa pinag-uusapan nating karma. So, reserve karma, ito daw yung nangyayari nung ginawa natin mga bata pa tayo, pag-uumit ng pera. Hindi lang nung bata tayo. Miski hanggang ngayon, no? Marami tayong mga bagay na nagagawa. May edad na tayo, no? Meron pa rin tayong nagagawang mga kasalanan na hindi natin pinagbabayaran. Yun. Tulad ng mga korupsyon. Ayun, reserve karma. Nasa reserve karma lahat yan. So, pwedeng pagbayaran ngayon o sa susunod na buhay yan? Pagbabayaran mo yan sa susunod na buhay. Ayun. Sa Yun ang susunod mga na reserve buhay. karma. Ayun. Ngayon, yung isa naman, kriyaman karma is the daily karma. Ito siguro yung tinatawag nating digital ang karma Yeah. dahil sandali lang. Yun lang, kagagawa mo lang, meron kagad kasagutan. Yan yung mga
nakukulong, yung mga nahuhuli. Yan ang Kriyaman karma. Okay. Yan ang ikatlong karma. Yan yung daily. So, yung fate karma naman, Yung fate karma, yan yung sinasalubong mo naman. Yung nangyayari sa'yo na hindi mo inaasahan. sinasalubong in what way? Yung ipapanganak ka pa lang na nandyan yan na? ang nakalahan ng karma okay, para okay. sa'yo. Yung ba yung karma na yung life mo before, ngayon pagbabayaran, Yan, yun yun ang ang fate naka-fate karma. Yung life mo before, Oo. yun ang pagbabayaran mo ngayon. Anong kaibahan ng fate at saka reserved karma? Hindi, ang reserve, naka-reserve yun para sa succeeding life mo. I see. Oo. So, itong fate karma, before maging fate karma, reserved karma pa. Yeah, rin. dati mong Oo, reserve oo, karma okay, yan. okay. Para ngayon mo palang Kaya pagbabayaran. ngayon, yun yung mga taong nagkakaroon ng mga aksidente. Yung tinamaan ng bala na hindi mo alam kung sino bumaril. Ligaw na bala. Yung mga tinamaan ng mga ganon. Yan ang sumasalubong sa fate karma. Ito ba, Rana Rhyme, kasama ba ito? Yung kunwari, may nag-aaway, umawat lang, pero yung umawat ang namatay. Yeah, fate kasama, karma yun. Fate karma kaya yun? Yeah, fate Ayun, karma yun. oo. Kasi wala Automatic naman, yun, hindi siya, fate karma. hindi siya kasama sa gulo, umawat siya. Yeah. Kalimitan, yun ang nadidisgrasya. Yeah, fate karma yun. Okay. Katulad ng isang kakilala ko, no? Nananahimik siya sa bahay. May pumasok na ahas. Tinoklaw siya. Namatay. No. Sino Walang kalaban-laban pwede yun. mong sisihin dun? Nako. Eh di, karma niya yun. Actually, nasa loob nga siya ng kwarto, tutulog siya. Okay. Pero bakit? Fate karma Oo. yun. Meron di bang klasifikasyon kung bakit katulad niyan, ahas, kinagat siya ng ahas. Ano kaya ang ginawa niya noong araw? Bakit siya kinagat ng ahas ngayon? Na Baka siyang naman- ikinamatay niya. Baka naman may napatay siyang ahas nung nakaraang buhay. pwede. Kasi di ba ang karma, sabi niyo nga, kabayaran. Kabayaran. Kabayaran Yun o ang fate. katumbas ng kung ano mang ginawa mong Yeah, either hindi bad mo- or good na ginawa Kasi mo. hindi naman natin pinapansin yan eh. Sa panahon natin ngayon, no, ang daming taong nakakapatay ng ahas. Pangkaraniwan lang. Yung iba pumapatay ng baboy. Isipin mo, ilang baboy ang napatay niya. So, ilang ulit yan dapat mamatay sa kamay ng baboy. Pero sa baboy din ang magkukos ng kamatayan niya sa ngayong buhay? Ganun yun? Siyempre. Ay, paano naman yung sa slaughterhouse? Yun nga, Yun, napakadami-dami na nun. yun nga ang binabanggit ko eh. Oo, talaga. Ah. Okay, meron lang tayong caller sa line 2. Yeah. Okay, hello? Hello? Hello. Oh, Hi po. familiar. Kevin. Dito si Kevin. Oo, pasensya na po. Hindi ako Oo, natin silang may tinatawag ako. Mahirap na talagang in demand of beauty, ano? Oo nga po. Ayun, and then we're trying actually to connect to live streaming. Kaya lang pa chop. So, messenger ang connection. Expected yan, darling, kasi alam mo, ang panahon hindi maganda. Alam mo naman, pag live streaming, ganun talaga. Sumasabay sa sa Oo, ulan ang eh. connection. Wala ka kasi kaya si Fatima na ang nagbasa ng Balik tanaw. Balik tanaw. Oo nga po. Napakinggan mo na ba? Narinig mo? Anong masasabi Narinig mo ko. kay Tia Fati? Pero yun nga, yung connection, chop. So, hindi ko na nag-grab yung... Sayang, oo. Mm-mm. Oo, maganda pa naman yung kaso na yun eh. Kasi, Nakakaawa eh. oo, at saka konektado yun sa topic natin ngayon. Sayang wala ka, reincarnation, resurrection, at saka karma. Nga po, narinig ko nga po, may tatlong klaseng karma, then after that, nag-stop na naman yung connection. May karma din tong connection na to. Ano kayang karma niyan at paputol-putol siya? Oo nga po. Ayun. Hindi naman nakatawag ka, Kevya. Yes, Ano sabi lang, ko kailangan. tsagain mo lang. Sabi nga ni Yes. Rana Rhyme magpasalamat ka at
pinagtsatsagaan kita. Kasi Of course, pag pinagtsagaan mo, meron kang mararating. Kapag may tiyaga, May nilaga. Yung nilagang paborito nila na Rayam. Nilagang baboy. Sabi nga, tinabahaba mo ng posisyon, mauubos din ng tandila. Ayun, tama. Ay, hindi papayag si Lito ng ganun kasi ang kay Lito sa hinaba-haba ng prosesyon, musikero nasa huli. Nasa huli ang musiko. Kita mo? Akala ko, stethoscope na naman. Stethoscope. Hindi stethoscope. Oo. Ay nako, salamat naman na nawatawag. Sige, ma'am, pakinggan mo pa at baka mamaya may mga katanungan ka. Tawag ko lang ulit. Ano, Kebs? Alright. Thank you, Kevin. Okay, group. Thank you. At bago tayo magpatuloy, Rana Rayam, si Izumi ay bumabate. Nag-text siya, "Good evening po. Just wanted to say hello to everyone. Please greet Aling Elaine for me. Thank you po." Nako, Izumi. Yan ang malaki mong kaso pagka nagkataon. Madam Elaine na siya sa amin. Hindi, okay lang si Izumi kasi wala naman siya kailangang nilaga kay Aling Elaine. Pero, sabi nga, tuwing magte-text daw, Aling Elaine na daw ang tawag hindi na daw Elaine Yun nga palang ginagawa namin para sa'yo, no? Naumpisahan na namin, napatay na rin yung kambing. At actually, kumuha ako ng 2 kalapate na ginagamit natin ngayon. In Chinese, no? Chinese kalapate. Capuchin yun Capuchin. Kaso medyo parang ayaw magkaintindihan ng Hindi ko dalawa. maintindihan yung mga kalapate. Bakit parating nag-aaway? Imbis na magkasundo na lang sila, Oo. parating away ang gusto. Kaya nga daw sabi Tsaka daw ang ni lakas malampal Izumi, nung babae. Babae. Oo, yung babaeng mataray. magsarado yung lalaki. Motik na nga yatang umiyak yung lalaki. Sabi daw kay Aling Elaine, huwag ilagay sa malaking kulungan Lagay daw sa maliit. para hindi daw sila magkalayo at baka lalong lumayo. Hindi, gusto kong bigyan ng distansya muna. Para Ang taray ng babae, oo nga talagang Ibang klase. binubugbog niya yung lalaki. Pero maganda naman nakabantay kami. Lahat ng bisita mo, sabi, bakit parating inaaway yung lalaki? Pero kanina, alam mo, nakita ko yung ating kalapate, umiikot na yung lalaki dun sa babae. Hindi na niya pinapalo yung lalaki. Iniikutan siya, pero hindi niya kinikibukan. Basta umiikot naman. lang siya. Natatawa nga ako kanina. Kasi nung parating inaaway, at least ngayon pala, medyo umayos na. Alam mo kasi yung sa relasyon, talagang pinakamaganda ang pagbabasehan mo yung galaw ng kalapate. Kaya hindi maganda yung ginagawa sa atin, no? Yung sa Katoliko, di ba? Sa wedding, Napapakawala sila ng kalapate. Pinapalipad. Yun ang simbolo ng dalawa. Tapos huhulihin ng isa yung isa. Hindi naman pagsasamahin. Ay, naghiwalay. Tapos pa lang ng kasal, hiwalay. Kaya nagkakahiwalay ang mga tao, mga mag-asawa. May sinasabi si Cindy. Ano, Cindy? Hello. May nakaano ako ng wedding, nakapanood ako ng wedding, Ate Elaine. So, ang kalapate, pinagtali nila ng ribbon na pula. So, paglipad, magkasama pa rin sila. Meron pala. Maganda. Dapat ganun. Kasi kung Dapat hindi ganun. nakatali, maghihiwalay na kagad sa ere. Hindi kasi nakukuha na kagad, di ba? Pag binuksan yung bell na nakalagay yung kalapate, di lilipad yung kalapate. Kanya-kanya nang kuha. Hindi naman pagsasamahin. Hindi ba? Kaya walang saysay na palili pa rin sila at maghihiwalay sila. Maganda yung sinabi ni Cindy na itinali magkasama. Kaso magtutukaan naman yun. Paano makakalipad? Baka hindi tumagal sa ere. Paano sila dadapo? Nakatali yung mga paa nila. Pwede naman daw. Kasi yun daw nakita niya sa isang kasalan. Itinali daw yung magkabilang paa sa isa't isa. Gano'n. At saka kasi pagka nanonood ako ng kasalan, medyo maputol muna yung natin. Kasi
makikita mo naman yung nangyayari. Magsisindi ng kandila, papatayin yung kandila. Oo nga naman, bakit nagkaroon ng ganyan na tradisyon? Magsusuot ng ribbon, tatanggalin uli. Tinanggal ulit. O, di ba? Dapat binding. Binding, oo nga, ano? Di ba? Oo nga, bakit nga naman pinatay na yung kandila? Dapat pagkatapos pala ng kasal, saka lang tatanggalin yung pagkakatay. Hindi, pinalilipas ang magdamag. Di, pareho sila nakatali doon. Hindi, dadali nila yun ng sagradong-sagrado na yun para sa kanila. So hindi siya dapat tatanggalin kasi inaalis yun eh. Dapat sila din siguro magtanggal. Di ba sila magtatanggal? Sila din, hindi ibang tao. Okay. Hindi ibang tao magtatanggal because they had already binded themselves. Kaya naman pala maraming nakikialam sa mag-asawa. Tignan mo yun. Doon sa harap mismo ng pare, maghalikan na kayo. Bakit pagkatapos ng kasal, nahihiya na sila maghalikan sa publiko? Huwag maghalikan, nakakahiya sa tao, binabastos mo. Yun nga, sabi ng pare, maghalikan na kayo eh. Ang dami pang tao nun. Mas marami pang taong nanonood nun. Tapos ngayon biglang, ayun na. Ewan ko sa inyo. Ewan ko talaga. Magulo kayo. Ayan lang ang masasabi ko. Kaya isumi, medyo mahalin. Mahalin ng kapwa. Mahalin ng kapwa. Para bumait naman yung kalapating babae. Kasi para din kayong may mga karmang pinagdadaanan eh. Kasi yun yung fate karma. Na yung pralad o pravad karma. Bago pa kayo ipanganak, inaasahan ng mangyayari ito sa inyo eh. Ngayon, kung hindi man matuloy, no? Bakit hindi kayo gumawa ng paraan? Kaya nga yun ang sinasabi ng Diyos na nasa inyo na lahat. Kumilos tayo. Kaya tama yung ginawa mong pagkilos. Bukas ang puso mo. Kaya mong magmahal. Pangunawa mo. Yeah. Okay, so ito kasama pa yun sa reserved karma. Yeah, kasama pa rin sa reserved karma yan. Yung pinagdadaanan mo ngayon, kasama pa rin sa reserved karma. Na naging fate karma na. Dahil yung tinatawag natin. Yun namang daily karma. Paano naman pagbabayaran ng mga tao? Araw-araw nagagawa nila yung mga pagkakamaling. Hindi naman nila alam na mali naman pala. Yung inistorya mo sa kapitbahay mo, malalaman ng kapitbahay mo yung inistorya mo, mag-aaway kayo. Yun ang daily karma. Kung hindi ka nagsalita, hindi mo aabutin yun. Ayun. Yung sinasabing huwag mag-iintriga. Huwag mag-iintriga sa kapwa. Intriga. Umaani ng karma yan. So, yun pala ang nagiging daily karma. Yun ang kumbaga, yun ang inaani ng mga taong nagnaninyismis, kita mo na, didimanda yung iba. so, part ng yun, daily karma yun. Part ng daily karma yun. Yun namang katulad ng kaibigan natin, nakapaglabas ng bedsheet, kumot, yung mga ganun, mga ano naman na magiging kabayaran nun? Kung nasa reserve karma yun, sa susunod na buhay niya makikita mo na ang Diyos mo, wala ka ng reserve karma. Dahil yung master na ang magdadala noon. So mabubuhay. Kaya yun, yung mga apostles ni Jesus Christ, no? Kaya sabi niya, wag na kayong magdudumi. Inako ko na lahat ng kasalanan nyo. Mismo sa Biblia, nakasulat yun. Ilalayo ko yung mga pagkakamali mo. Buburahin ko yung kakalimutan ko yun. Kaya yun yung mga taong pag ipinanganak naman, napakaganda na ng buhay. Okay. Maayos na maayos. Madali na siyang makakarating. Pero asahan mo, tatanda siya ng maganda. Ngayon, kung ang karma mo, yung fate karma mo, napakaiksi, maiksi rin ang magiging buhay mo. Bata pa, namamatay na. Ayun. Yung iba, hindi na umaabot ng pagtanda. Yung iba nga, sa tiyampa lang namamatay. Yeah, karma nila yun. Yun naman ang karma, yung age of dissolution. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Hindi na sila, pinanganak na lang sila para mamatay. Oo nga. Tapos makakalimutan na sila.
Hindi na sila, ultimong magulang nila. Hindi na sila halos matandaan. Halos wala nang memory sa kanila. Okay. Meron akong tanong dyan, kasi meron akong titang nagkaroon ng ganyan. Yung anak niya, inilabas niya, patay na. Pero ang ginawa nila, binigyan ng pangalan at talagang binabinyagan siya. So, marami kong alam na ganun. Oo, pero yung ganyan, kasi sabi mo nga, dapat sa age of dissolution, wala na, nakalimutan na, birthday, lahat-lahat, makakalimutan na siya. Pero, ganyan, na talagang inaalala nila na, birthday ni Dick Marvin ngayon, ganyan-ganyan. Yeah. Kahit wala na siya. Anong, nun? Pilit nilang hinahabol yun. Okay. Anong magiging epekto sa kanya? Dalahin niya lang yun. Hindi siya makabitaw doon. Dadalhin niya yun habang panahon. Yung burden na yun. Ano naman mangyayari? Ano naman mangyayari doon sa bata na binigyan ng pangalan? Wala na. Nasa age of dissolution na yun. Miski pabinyagan mo ang patay, miski nga magpakasal ka sa patay, hindi naman sumasagot ang patay. Sa bagay. Di ba? Patay na nga yun eh. Oo. Paano mo pa bibinyagan yun? So, pero nagiging dalahin ng magulang yon. Yeah, dalahin ng magulang. Kasi inaalala nila taon-taon, yung birthday niya, ganyan. Tapos hindi talagang... Actually, kung titignan mo, sa Bible wala nang inaalalang birthday. Hindi sineselebrate ang mga birthday dun. Okay. Yung kamatayan naman kailangan talagang i-celebrate. Dahil hindi nila gustong may mamatay. Kaya inaalala nila. So, mas importanteng alalahanin yung kamatayan ng isang tao kaysa sa birthday. Pero kung buhay pa yung tao, hindi pa rin, pababayaan lang yun. Wala lang. Okay. Hindi naman binigyan ng importansya ng Diyos yun. Oo. Sa bagay, kung ugali ng karamihan ng mga tao kapag namatay na, yung death anniversary ang inaalala. Tingnan mo si Kristo, taon-taon sineselebrate. Yung Christmas, yung birthday niya, hindi naman niya birthday yun. Kung bibilangin mo nga, nagbuntis si Maria, di 13 months siya sa loob ng tiyan. December 8 siya ipinagbuntis, may ipin na yun. May ipin na yun paglabas. May bigote na yun. 13 months. 13 months. Sabi naman nila, kung bibilangin mo, tama yung pinagbuntis si Jesus Christ dahil September nanganak si Virgin Mary. Pero isineselebrate naman na si Mary naman daw ang ipinanganak, kaya medyo magulo. Masyadong bahala sila. Komplikado. Okay, ang oras natin alas 11:15 na. Aba, ang bilis talaga ng oras, ano? At mag-station break lang tayo, magbabalik ho ang Kapalaran. Diyan lang ho kayo. Top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Ito ang iyong Kapalaran. Kayo po'y patuloy nakikinig sa programang Kapalaran at kung kabubukas nyo lang ho ng radyo, ang pinag-uusapan natin ngayon ay karma, reincarnation, at resurrection. Ayun. So, karma pa lang ang napag-usapan natin at yun nga, sabi may faith karma, reserved karma, daily karma. Okay, so magmula ngayon, wala na sigurong mang-uumit ng kung ano-ano sa mga tindahan, ano? Katulad ng pangnanakaw ng hopya sa mga garapon ng mga incheck. Meron din akong kilalang gano'n na ginagawa. Kahit nakatali na, kinukuha pa. Yun nga may reserved karma pa rin. Ano ka naman kaya ang kabayaran ng reserved karma na yung pag-uumit ng hopya sa kapitbahay, sa tindahan? Nanakawan din siya? Nanakawan din siya. Hopya din ang nanakawin sa kanya? Hindi naman. Minsan nawawala siya ng pera sa
Ano dong? Ano? Minsan mawawalan siya ng pera sa bulsa. Bigla-bigla na lang, ano? Parang kabayaran dun sa hopya. Equivalent sa amount nung kinuha niyang hopya. Sa bagay, alam mo, tama naman yun. Kasi yung kaibigan natin, di ba? Umiinom ng gatas, biglang nawala yung gatas. Ano masasabi mo dun? Siguro, nung bata, nanguha ng gatas sa... Oo, baka nanguumi siya ng gatas. Ngayon, nabayaran na niya. Pati Bayad sigarilyo na biglang nawala. Okay. Kumuha din ng sigarilyo. Pakantayin muna natin si Don. Ay, oo, maganda yan. Okay, ito Oo. na si Dong. Okay. Isang magandang awitin na naman po ito. Ito tayo nasimulan natin sa gatas at bata. Ito para sa bata. Ito yung talagang pambata. Oo. Kanta ni Freddy Aguilar. Siya nga pala, dinededicate ko to sa aking apo. Sana, pag nagkaisip siya, mapakinggan niya kumanta lolo niya ng anak. Ay, Jendo. Silang kasangdong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ng gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. Sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga'y malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga'y biglang nagbago, laging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang inisip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo. Pagkat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan, ang iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Nagsisisi at sa isip mo'y nalaman mong ika'y nagkamali. Nagsisisi at sa isip mo'y nalaman mong ika'y nagkamali. Nagsisisi at sa isip mo'y nalaman mong
Napakagandang awitin yan, ano? Anak. At napakalalim ng mensahe para sa mga kabataan. Na hindi talaga parang talaga nangyayari, 'di ba? Na paglaki na mga pangyayaring nangyayari sa kasalukuyan. Nagiging suwail, hindi nakalimutan na yung paghihirap ng magulang nung sila ay bata pa. Ito matatanong ko, no, parang meron din tong sa kapalaran. Yung anak na yon na dati talaga inaruga ng magulang. Bakit nagkakaganon, Rana Rayam, na pag lumalaki, nagiging suwail sa magulang? Kasi siyempre, marami nang natututunang bago sa mundo. Sa ginagalawan niya, napapabarkada na. Yung mga taong ganoon, ayaw na nilang tanawin yung kanilang nakaraan. Nakakalimutan na, yung kabutihan ng magulang. Pero gusto ko rin sanang maitanong kay Rana Rayam kung ito ba, meron din bang ganyang kaso na dahil sa karma? Yeah, dahil karma pa rin yan eh. Oo. Sa ayaw at sa gusto natin. Meron pa rin. Kasama yan sa fate karma. Okay. Kasama sa fate karma din pala. Oo. Na pwede ring mangyari yun. Kahit na anong buti ang gawin ng magulang sa anak, minsan yung anak, hindi rin nakikita yung ginagawa ng magulang. Iba nga yung karma ng bata. Kaya the wheel of 84, no? Yung paikot-ikot ang takbo ng buhay hanggang sa dumating ang age of dissolution. Paiksi ng paiksi ang takbo ng buhay nila. Okay. Ano yung wheel of 84, Rana Rayam? 84,000 lives. 84,000 ang isang tao, lives. merong 84,000 lives? Yeah, yun ang mga bahay na dapat nating pagdaanan. Based on Hindu knowledge, no? Okay. 84,000 lives ang pagdadaanan natin. Bago madating yung age of dissolution. Bago mong marating yung katawan tao. Ang taga. Okay. Kaya kita mo, meron tayong mga tinatawag na yung phobia. Oo nga, may phobia takot sa ganung hayop. Takot sa lizard, takot sa ipis, yung mga ganon. Minsan, sa elevator, natatakot. Dalahin natin yun eh. Yun yung mga karma ng pinagdaanan natin sa iba't ibang uri ng buhay. Okay, so 84,000 lives bago ka maging tao. Bago mo makamit ang buhay ng isang tao. Ano yun, magdadaan uli sa hayop, ganon. Kunyari hayop, kung ang pag-iisip mo makahayop, doon pa rin ang punta mo. Kahit napagdaanan mo na, babalik ka uli. Okay. Pwede mo pambalikan. Okay. Retrogression yun. Naalala ko lang yung pinag-usapan natin ditong tungkol sa horoscope. Nabanggit ni Rana Rayam na yung 12 animals, hindi talaga animals, kundi ugaling hayop ng dosing tao. So yun, pag nag-ugaling ganon, posibleng babalikan niya, maging siya ulit, mga rooster, snake, ganon. Okay. Ang karma kasi, ang tuloy niyan is reincarnation. Sa ayaw at sa gusto natin, yun ang destinasyon ng buhay natin. Ngayon, yung reincarnation, dun mo mapapatunayan na ang Diyos ay mapagmahal, maawain, bibigyan ka uli ng pagkakataon. Kisa yung ilalagay ka na lang sa impyerno na namuhay ka lang ng 50 years, paparusahan ka niya ng now and forever. Ayun. So, ang pinababayaran lang pala. Kung ilang taong ka lang nabuhay. Yun lang ang kasalanan mo. Ano kinalaman ng bakit ka parurusahan ng habang buhay? Now and forever, amen. Hindi ba? Di napakalupit niya. Wala siyang kapatawaran, wala siyang pangunawa
Di siya ang Diyos ng kaparusahan. Hindi siya Diyos ng pagmamahal. Opo. Kaya sa pagkakaroon ng reincarnasyon, doon mo mapapatunayan na nakakabalik ang isang tao para tuparin kung ano man ang kakulangan o hindi natapos. Doon ibinibigay ng pagkakataon. Kaya maging sa Biblia, binanggit ng Panginoong Hesukristo na si Elias bumalik. Pero Elias had come and they listed what they want to do. And Sa kanya. they also did it. hindi nila pinansin. Ganun pa rin ang ginawa nila. Yun pa rin, hindi pa rin nila tinanggap. Okay, may katanungan tayo dito. Kung pinatawad ko ang isang taong nagkasala sa akin, may karma pa po ba siya na dadaanan o wala na ito? Burado na. Diana ng Quezon City. Meron pa rin. Meron pa rin kahit na pinatawad na siya. Dahil Kasi sino ang... hindi naman siya nagdala ng pag-aalay sa ayun. Yung kapatawaran. Oo, katumbas. Pinatawad niya dahil kabutihan loob niya lang yun. Kabutihan loob niya lang yun. So mali pala yung kasabi na may kasalanan ako dun sa taong yun at malapit na siyang mamatay, kailangan makahingi ako ng tawad. O kaya yung malapit na mamatay, inaantay niya yung taong medyo nakaalitan niya at hihingi siya ng tawad. Paano man manalaman na yun ang hinihintay niya? Hindi, marami tayong ganong kwentong naririnig, di ba? Oo, yan ang mga kwento. Lalo na sa magtatay, di ba? Yung nagkakahian, nagkakasamaan ng loob na magtatay, di ba? Sabihin ng tatay na bago siya mamatay, gusto niya lang magkabati sila ng anak, yung ganun, para umalis man siya sa mundo, ay wala siyang dalahin na gano'n dahil napatawad na siya. Bakit? Alam pa ba niya yun? Yun na nga. Wala na pala siyang dalahin pagka umalis siya. Kasi ang ito base sa karanasan. Oras na namatay ka, nakakalimutan mo lahat. Kaya nga yung text sa atin ng isang kaibigan natin, namatayan siya ng anak. Gusto niyang malaman ano ang kahihinatnan nung anak niya. Ano ang kasalanan nung anak niya. Kasi wala namang kasalanan yung anak niya. Na hold up lang, pinatay. Sabi niya, bakit ganun? Bakit nangyari sa amin to? Ngayon, nawala na siya ng parang magandang katuwang sa... Hindi, yung pag-asa sa buhay dahil third year college na yung anak niya. Yung napatay. Hindi pa nahuhuli yung pumatay. Sabi niya, anong klaseng karma ang naghihintay sa amin? Kaya nga, ito ang ginawa natin topic. Sagot na rin to sa mga problema ng mga tao. Okay. So, ang tanong niya, anong klaseng karma ang naghihintay sa kanila? Yeah. Sila na mga naiwan nung namatay na anak. Okay. Kasi iniisip niya, doon siya sa anak niya umasa ng pag-asa, hindi sa Diyos. Baka pinagtapos siya para naman makatulong sa kanya. Doon siya umaasa. Hindi kaya sa yun, Diyos. Hindi siya sa Diyos umasa. Kaya nga binabanggit ko sa kanya, nagkaroon ka ng pagkakamali. Sabi niya, malibang umasa sa buhay. Bakit hindi ba buhay ang Diyos mo? Ayun, Oo. Isa nakakalimutan ng tao buhay ang Diyos, hindi niya kasi nakikita, no? Yung hangin nga, hindi mo nakikita eh. Pero naniniwala ka, lumalamig yung katawan natin pag may hangin. Sino sisisihin mo dun? Kaya sabi ko sa kanya, yung pumatay sa anak mo, may mga karma pa rin yan. Mamamatay tao yan. Hindi pinapayagan ng Diyos yan. Hindi nga nagsisintensya ang Diyos ng kamatayan. Alam mo, kaya tama yung ginagawa ng ating gobyerno na wala tayong death penalty. Dahil ang Diyos, hindi nga niya pinatay si Cain eh. Sa bagay, totoo yun. Pinarusahan niya lang ng banishment.
At saka si Job ba yun? Yung sinabi Si Job. na pwede nyo siyang tuksuhin o lahat pwede nyo Hindi, gawin. pwede nyo nang gulpi. O lahat pwede nyo gawin. Wag nyo lang Papatayin. wag nyo lang papatayin. Kaya Ayaw lang- ng Diyos. Kaya lang alam Ayaw ko ng sa- Diyos ng patayin. patayan. Oo nga, ayaw nga ng Diyos ng Tapos patayan. ngayon, isa kang taong hindi ka natakot eh. Bakit? Kaya matapang ka ng pumatay. Bakit? Iyon. Hindi mo mapatunayang meron Diyos eh. Ngayon, pag siningil ka na, ang masasabi ko naman, ang iyak niyan, triple, Walang katumbas. bago siya mamatay. Sabagay. Hindi pare-pareho pagkamatay. Meron taong kilala naming nakapatay, namatay naman siya sa pangunguryente ng isda. Hindi naman siya sa baril namatay. Napakasimple. Hindi pala kung eksaktong kung Hindi ano yung bayad, pare-pareho. no? Kung ano Hindi. yung ginawa mo, yun eksakto ang kabayaran. Hindi yun. Basta the same thing, namatay rin siya. Namamatay ka rin. Buhay ang inilis, buhay rin ang ibinayad. Kaya hindi mo pwedeng sisihin ng pagkakataon eh. Pag-aralan mo. Kasi katulad nun, umasa siya, yung anak niya ang maghahango sa kanya. Kahirapan. Yun ang kadalasan Sa nangyayari. kahirapan. Kaso, namatay. Kaya, parati niya tinatanong, bakit pinayagan ng Diyos na mamatay? Hindi ba? Bakit kailangan asa ng Diyos, sabi. Okay. Doon lumalabas yung faith karma, no? Kaya, May text ulit tayo galing kay Carl ng Caloocan. Yung ginagawa po ng Muslim na paghingi ng blood money para sa kasalanan, nakakaalis din po ba ito ng karma? yeah. Binayaran na siya. Okay, kaya nga tinatawag blood money. Kaya nga blood money. Okay. Nakasulat sa Biblia. Eh, usually ba kanino binibigay? Halimbawa, may kagalit ka. Kanino bibigay yung pera kung wala silang alam sa mga iba pang bagay? Yung mga ordinaryong tao, may nakagalit. Ngayon, binayaran niya yung taong nakagalit niya. Itong blood Pwede money. ba yun? Hindi ko yata maintindihan. Hindi, ibig sabihin, Ang blood imbis money na- dito sa mga pinatay. Yung- Oo, sa ibig mga sabihin, napatay. oo. Kaya sa Saudi, Na- di ba, may Binabayaran, di Oo. ba? Yung pamilya. Oo, Yung pamilya. binabayaran yung Yung- pamilya. Eh, yung yung naiwan. tinatanong ko ngayon, yung kasalukuyan, Oh, ano? na kunyari, Oo. na ano niya, napatay niya yung anak ng isang tao, yung isang pamilya, napatay niya. Babayaran niya. Iyon ang tinatanong ko. Ayun So, nga, pagka oo. binayaran niya, wala na yun. Oo, wala na yung karma na yun. Napatawad na rin siya ng Oo. Diyos. Hindi niya napagdadaanan yun. Hindi niya napagdadaanan yun. I Okay. see. Okay. Yan. Napaka maawain ng Diyos, mapagpatawad ng Diyos. Kaya kita mo, merong city of refuge na pwedeng puntahan ng mga taong nakapatay na aksidente. Puprotektahan sila doon. Sa loob lang ng 7 taon yun. Pag nagtago ka doon, sa loob ng 7 taon, mabubura na yun. Mapapatawad ka na. Sa 7 taon na yun, ano ang ginagawa ng tao dun sa City of Nagdadasal. Refuge? Dadasal siya. Humihingi ng tawad. Doon sila naninilbihan. Nakalagay lahat yan sa Bible. Okay. Napakabait ng Diyos. At ang pagpapareya o yung pagpapatawad, parating kasama niya. Ayun. Pero ang mahirap lang patawarin, yung mga taong mapangako. Huwag kang mangangako sa kapwa mo. Oo. Okay. Tapos sisirain yung pangako. Sisirain mo yung pangako mo. Doon ka nahuhusgahan. Okay. Yun ang isa sa mga dahilan ng mga masasamang karma. Ay, yun pa naman, sabi parate, promises are made to be broken. Yeah. Yung pala, malaking karma, yung pinapangako mo, tapos hindi mo susundin. Kaya nga, kautusan yan sa Biblia na iwasan natin ang mangako dahil masaya tayo, dahil malungkot tayo. Huwag kang magbibigay ng kahit na anong pangako. Dahil baka hindi mo matupad. Ayun. Masisingil malaking ka kasalanan, ng malaking karma. Ayun. Gaano man, o ano man ang ipinangako mo, talagang
meron at merong karma ang kapalit. Oo. Kailangan gawin mo yung pinangako. So, ang lahat ng pinag-uusapan natin tungkol sa karma lang, ano? Karma na bahagi pa rin ng reincarnation. Parang tanong ko, Rana Rayam, kasi ang panay punishment ang napag-usapan natin. Pero ang karma naman, meron ding mabuting karma. Diba? Siyempre, karma is good and bad. So, ang mabuting karma, yun ang mga naging resulta ng ng mabuti mong ginawa ngayon, o bakit siya nagkakaroon ng mabuting karma? Let's say, medyo sa umpisa, naghihirap muna yung tao, tapos biglang may isang magandang pagkakataon, biglang gumanda yung buhay. Umayos naman ang kanyang ginagawa. Kasi, halimbawa, sa isang bata, hindi naman puro kasamaan ang ginagawa niya. Kailan, anong oras yung kasamaan niya? Anong oras yung kabutihan niya? Ilang taon siya nung masama siya? Ilang taon siya nung mabuti siya? Ganun din, salit-salit. Yung negative karma niya, darating din at a certain moment na ganun din kahaba ang tatanggapin niya. Ngayon, yung susunod naman, yung good karma niya, yun naman ang papalit sa maganda niyang nagawa. Okay. Pasalit-salit. So, yung iba naman, pinanganak na mayaman na talaga. Tapos, biglang naghirap. Yeah. Oo. Karma niya na yun. Okay. Talagang susundin lang yung fate karma. So, ibig bang sabihin nun? Hindi ka dapat umasa sa fate karma. Dapat mong labanan ang fate karma. Kaya nga tayo merong layang magdasal. Yung layang pagdadasal, yun naman ang magliligtas sa atin sa anumang uri ng trahedya na hinaharap natin. Ang scapegoat ba na nag-a-apply din sa karma? Karma payment? Yes. Scapegoats, hindi natin lahat ng kautusan ng Biblia. Yung hindi ka makapag-asawa, meron din yun. Meron ka rin dapat gawin na makakatulong sa ikagaganda ng buhay mo. Okay. So, hindi talaga nagpabaya ang Diyos. Meron at merong may ginawa ka ng kasalanan, kaya ka nag-earn ng certain karma na medyo hindi maganda, pero binigyan ka pa rin ng pagkakataon na kabawi. Paano mo malagpasan ito at paano mo maiwasan ng pagdating sa buhay mo. Okay. So, reincarnation. Yun ang reincarnation, alam na natin. Na binanggit nga ng Panginoong Jesucristo na si Elias dumating, pero naganap ang reincarnation. Kaya alam na natin yun. Ngayon, puntahan naman natin ang resurrection. Okay. Pagkabuhay. Ang inaasahan ng lahat, no? Magkakaroon ng resurrection, bubuhayin ng Panginoon Diyos lahat ng patay para muling mabuhay at doon sila aani ng paghuhukom. Diba? Yung iba naman, resurrectadong tao, kaya maganda na ang buhay nila. Kung babasahin mo sa Biblia, binanggit ng Panginoong Jesucristo, let the dead bury the dead. Nung magpaalam ang isang sa mga apostoles niya na ililibing ko lang yung kaanak ko. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, bayaan mong yung mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Okay. Malalim yun. Paano may lilibing ng patay yung patay? Patay na, maglilibing pa sa patay. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Jesucristo, I am the resurrection of life. Ako ang isang resurrectado. Dati siyang patay, na-resurrect siya. Naging isa siyang alagad ng Diyos. Isa siyang naging sugo na ng Diyos. Ang lahat ng tao, mayroong pagkakataon kung hahanapin nila ang Diyos. Magiging resurrectado silang tao. Makikilala nila ang kanilang buhay, malalaman nila kung ano ang talagang galaw ng buhay. Pag nagsaliksik sila. Yes. Okay. Then, from death, they will find life. So, death here is not literal. Hindi yung namatay talaga na They are dead
spiritually. Spiritually. Ayun, okay. They are spiritually dead. Kaya nga, ang sabi ni Kristo, bayaan mong yung mga patay na yun. Dahil they are considered to be spiritually dead. Oh, Kasi they belong to the 6 days. Ayun. They are still without the spirit. Kaya Wala patay, sila nung- patay pa yung spiritual Yes. na parte ng buhay nila. Patay pa yung spiritual. Kaya yun ang resurrection na binabanggit ng Panginoong Hesus Kristo. Hindi yung muli kang mabubuhay. yung patay na muling nabuhay. Hindi. Hindi pala yun. Hindi ka ire-resurrect. So, let the dead bury the dead. Yeah. So, ibig sabihin, Yung mga 6 days palagay ko, yun ang dapat na Hindi, di pa pinaliwanag ko na. Let Ay. the dead bury the dead. oo nga. So, ang ano niya, ang tao kasi, ang patay. So, patay na spiritual, spiritually patay yung tao. So, bahala sila magsama-sama. Oh, ang ibig yun. niya sabihin. Yun, oo. Okay. Let the dead bury the dead. Oo. Kasi they don't see the light. They don't see the light within them. Hindi sila interesado dun. Oo. So, bahala na sila doon. So, Yeah. ang mga naman ng buhay ang spiritual life, yun naman ang nagsasama-sama. resurrected, no. Anong masasabi mo, Cindy? Kamusta naman ang katayuan? Okay naman po. Bali, nakinig po ako ng inyong mga paliwanag, bawat sa ukol sa inyong mga kuro-kuro. So, para sa akin, napakaganda ng sinabi nyo. Kumbaga sana nabigyan nyo sila ng idea kung paano basihan yung mga sinasabi nyo na gusto nyo iparating sa tao. So, nagpapasalamat ako ngayong gabi to. Nalaman ko yung gusto ko malaman kahit sabihin mong gusto ko magtanong, pero naging open-minded ako doon sa mga sinasabi nyo. Napakalaking bagay para sa natutunan ko yun. Okay lang po. Magandang gabi din po. Okay, thank you, Babatiin Cindy. mo na Thank itong mga you. babatiin mo. Kuya Joey, kapitan ng barangay ng Santa Ana, so binabati po kita. Dahil nakikinig ka ngayon ng radio sa DWBL 1242. Aasahan ko na bukas babatiin mo rin ako. I want to greet my family Silker, Alde family, to Nanay Lagring, Anye, Ame, Jojo, and Jennifer Texon. By Cinderella, ate, nandito ako sa radio. Sige, salamat po. Ayun. Kaya sabi ko kanina, may tanong ka ba? Wala daw. Kaya pala siya walang tanong kasi naintindihan niya kung anong ibig sabihin ng mga pinaliwanag ni Rana Rhyme. Okay, may text tayo galing kay Izumi. Thank you po for the update. I think kaya mabait na yung girl kalapati kasi unti-unti na pong nawawala yung pain na nararamdaman ko for him. I'm feeling again the love I have for him. Kaya mabait na yung kalapati. Mas maganda kasi yung kalimutan na natin yung kung ano man yung sama ng loob natin. Empty your cup and more will pour in. Mahirap mamuhay ng parating may Mabigat sama sa ng loob. panloob. There is bitterness. Stressful. Very stressful. Oo. Kaya kung ganyan nga, at siya, nararamdaman niya ulit yung love. Ayun, kaya naman pala bumait na yun. Kaya pala umiikot-ikot na yung lalaking kalapati doon sa babae. Ayun. Yun pala yun. Mag-email ka na. Izumi, mag-email ka na. Speaking of email, si Rina ng Rizal, yung nagsabing yung anak niya, gusto niyang malaman kung yung anak niya ang pangalan ng anak niya may connection dun sa pagkakasakit ng anak niya parati. Hindi siya nag-email kaya hindi niya rin pinadala yung birth date ng anak niya. So Rina, kung nakikinig ka ngayon, inaantay ni Rana Rayam yung complete birth date ng anak mo at kung maipapadala mo yung litrato kasi hindi naman tayo hula-hula sa hangin dyan. Siyempre, kailangan ni Rana Rayam yung birth date. Yung pangalan, pinadala niya, Cedric something Anthony, ganon, oo. Magbanwa, no? So, Rina, pakipadala mo lang yung
birth date at saka litrato para mabigyan natin ng sagot galing kay Rana Rayam kung may connection ba yung pangalan niya sa pagiging masakitin ng anak mo. Okay. Okay. So, resurrection, reincarnation, karma. May tanong ka, Cindy? Wala ka. Pag-iisip na akala ko, may itatanong. Gusto ko rin magsalita. Bali, gusto ko po, di ba sa isang lovebirds. So, dalawa sila. So, sabi nung pamangking ko, parang biruan lang namin magtita. So, sabi niya, yung dalawa daw lovebirds, okay, love sila. Pero paano po nawala yung Isa. Hindi na po siya love. Birds na lang. Natawa po kasi ako dun sa, gusto ko lang po kasi i-share. Kumbaga nakakatuwa, pero totoo. Di po ba? Well, joke lang po yun. Pagka nawala ang isang ibon, may papalit namang ibon. Oo, pwede Napakaraming lumilipad. Sige, salamat. Pero may konting tawa na naman tayo, di po ba? Okay na. Pag lovebirds, nawala yung isa, bird na lang. Wala na yung love, sabi. Pati love niya wala. Dadating naman another bird. Ano na? New love na naman. New love birds. Ganun ang mangyayari doon. Kasi nawala yung isa Okay. Okay, hiniwalay na. So yung balik tayo sa reincarnation, resurrection, karma. So ito parang intertwined lahat ito. Yeah. Intertwined lahat yan. Sa ayaw at sa gusto natin. Nakaset up na yan. Oo. Kasi kung walang reincarnation, hindi maipapatupad yung fate karma, di ba? At kailangan mangyari yun. Binanggit din yan ng Panginoon Diyos, no? Hanggang sa kaapu-apuhan mo, dadalin mo yung kasalanan. Bakit? Ikaw pa rin yung kaapu-apuhan. Magpapaulit-ulit ka. Dahil ano kinalaman ng apo mo sa kasalanan ng lolo? Siya pa rin yun. Siya pa rin yun. Nare-reincarnate lang siya ng Bakit kaya ang ibang mga grupo ayaw tanggapin ang katotohanan ng merong reincarnation? Wala sa kanila yung espiritu ng Diyos. Hindi nila maunawaan. Saradong utak nila sa isang paniniwala lang. Ako ayoko kasing maniwala. Gusto ko alam ko. Dahil ilang beses na ako naniwala, mali lahat Sabagay. Totoo yun. Akala ko tama, mali. Yun ang paniwala ko. Paniwala ko, sarap lumangoy. Hindi pala. Nakakalunod pala. Hindi ba? Lahat ng paniwala mali. Kasi kung kita mo, mawawalang saysay ang explanation ng karma kung walang reincarnation, yes. 'Di ba? Hindi pero merong mga bagay na talagang hindi mo pwedeng ipagkaila na merong reincarnation. Proven na ngayon 'yan. Kahit sa mga social like sa YouTube may mga pinapakita na bata pa lang sinasabi niya na army ako sa ganung lugar nung araw, tapos gumawa pa ng mapa yung bata. So, anong ibig sabihin nun? Na bata pa lang siya, pero parang ano yata siya, pilot siya nung panahon ng giyera. Tapos ginawa niya ng mapa. Bata ka lang, paano ka makagawa ng mapa sa lugar na hindi mo pa napupuntahan? Drawing pa niya yung dogfight kung saan siya hanggang sa bago siya namatay. Oo, kita mo. Nakita ko sa YouTube yan. Yun nga So marami pang iba na pinapakita. Talagang marami. Hindi. At saka, minsan lang yung, ito gusto ko itanong. May mga tao na pag nakita niya yung isang tao, galit na siya agad. Kasama ba to sa karma? Yeah. Ayun. Kaya nakita mo, nagkatinginan lang nagpatayan na. See? Oo, yun lang ang problema. Dahil pala, meron na silang pinagdaanan. Mga daanang yung bang sa, ito tanong ko. Yung bang sa reincarnation, yung mga taong nabubuhay ngayon na kasama sa reincarnation, ano ang kanilang naaalala? Aside from yun ang sinasabi natin, bigla silang mag-drawing ng ganito, ganon. Meron pa ba silang naaalala doon sa kanilang naging buhay? Yeah, kaya nga tayo may mga panaginip Sa kasama pa rin ang panaginip.
Doon naman ipinapakita ng Diyos ang reincarnated life natin. Si, may message dyan sa'yo si Kevin. Ikaw, Kevin, ha? Kevya talaga namang you love birds. Pero, oo. Pero ito hindi mo binasa. Ano yan? Happy Father's Day. Ayun nga Kasi, naman, bukas na ang Happy Father's Day. Bukas ang Father's Oo. Day. Father's Day. Yan. At tingnan mo, magagalit si Tolit dyan. Sige, sabi niya, Happy Father's Day sa'yo, kay Dong, at kay Lolo Tolits niya daw. And to all the fathers who are listening. Oo, at sa lahat ng fathers na nakikinig. Well, thank you. I do not know how I had fathered anybody. Hindi naman ikaw ang nagbuntis, kaya Hindi. hindi mo alam. Hindi, kaya hindi ko alam eh. Kung paano niya. Paano ako naging father? There is only one father. Gaya nga na sinabi ng Panginoong Sa Heso bagay. Kristo. Kaya nga itinuro ng Panginoong Heso Kristo yung dasal na Our Father. Iisa lang ang Ama. Miski magulang natin, hindi natin pwedeng tawagin Ama. Dahil iisa lang ang Ama. Kung ang ama mo makasalanan, dadalhin mo yun. Di ba? Sa pagtawag mo sa kanyang tatay. Kaya, okay lang. So, ano dapat maging tawag? Halimbawa sa isang ama. Ano ang maging tawag? Kaya nga may pangalan eh. So, wala na yung Daddy sinasabi daw, nila. sabi ni Dong. Daddy. Ibig sabihin pala, wala na yung sinasabi natin tradisyon na paggalang. Yun sinasabi, ay, kailangan maging magalang ka. Tawagin mo. Tinatawag mo ang tatay, daday, tinatawag mo ang daddy, minumura mo naman. Anong paggalang yun? Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Isa minumura mo ako pag nakatalikod ako. Diba? Tawagin na lang doon sa pangalan Domeng. Mas maganda pa yun. Kaya tatawagin mo nga akong tatay. Ano naman? Oo, sama-sama. Nagmumura naman tayo. Ang dami mong masamang sinasabi sa likod ko. Ayun. O di, wag mo na akong tawagin ano. Pangalan na lang. Okay. So, yung kanina nabanggit, no, yung chismisan na yan, yung intrigahan, napupunta Karma sa yan. Daily Karma, Daily mag-ingat Karma tayo yan. dahil may mga taong walang hindi busy sa buhay at yan ang paboritong pastime, no? Chismisan at intrigahan. Ayun, paninira, ayan ng isa. Ano bang, yung karma na yun, yun lang mapupunta sa awa, yung ganun-ganun. Pero, aside from that, walang mas malalim na bunga sa buhay nila? Meron din. Minsan, sanhi ng kamatayan. Dahil may mga nagchichismisan na uwi sa patayan. Bumibigat din ba ang buhay nila dahil sa pagchichismis? Siyempre. Ayun. Bumabalik sa kanila lahat yun. Ayun lang, ang mahirap dyan. Ay, nako, napakabilis ng oras. So, 4 na minuto na lang. Aabutin na, sasapitin na natin na 12:00. Kaya, Pakakantahin na natin si Dong. Kanta na. Lupang hinirang daw. Lupang hinirang daw ang kakantahin. Iba kasi yung maganda yung pamamaalam natin. Yes, totoo. Tama, okay. So, Dong, meron ka pa bang baon dyan? Oo, meron naman. Ayun, sige. Ito umaga makikita mo. Flag ceremony ba ito? Hindi, pero bago ako kumanta. Meron ka pang hindi binabati, Hindi ko pa nababati yung aming mayor eh. Oo. Mayor, happy Father's Day bukas. Dr. Olga Avillanosa. Sa mga Father's staff niya, Day kay din siya. Beth, kay sino pa ba ito? Rita, si Serbong, si Philip, Yung mga kasama sa towing. Yung sandali, grupo sa mga admin staff to eh. Sila Beth Tanate, sila Lala, si Kote, si Joy, si Ate Tess, tapos
Sa towing naman, yung mga kasamahan ko sa towing truck, si paring Joseph, paring Marsing, tsaka si Ronnie. Happy Father's Day sa inyo, pare, mga parikoy. Ito, pakinggan nyo aking last song, ha? Sana bukas palakpakan nyo ako, ha? Joke na, pare. Ito. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin na mahal kita at wala nang iba? Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Kailangan pa bang sa'yo ay lumapit at sabihin sa'yo ang laman ng dibdib na mahal kita at wala nang iba? Bastan mo't makikita sa aking mga mata. Na kailangan ako ay tanungin, hindi na kailangan sa'yo ay bigkasin. Sa tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita ang aking damdamin. Na kailangan sa'yo ay tanungin, hindi na kailangan sa'yo ay bigkasin. Sa tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita ang aking damdamin. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, Dong. At si Rana Ryan po ito, nagpapaalam. Muli po ay nagpapasalamat kami sa Panginoon Diyos sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon. At maraming salamat din sa ating mga tagapakinig sa inyong pagtitiyaga. At muli, hanggang sa muli po, si Rana Ryan po. Magandang gabi po. Okay, ito si Fatima. Nagpapasalamat po kami sa pakikinig nyo at sa aming mga guest ngayong araw na ito, si Cindy at saka si Dodong. Si Dong. Maraming salamat sa mga nakinig nga sa amin sa gabing ito, at pagpalain po tayo ng poong may kapal sa gabing ito. Okay, so hanggang sa susunod na Sabado po, 10:30 hanggang alas 12, ito po si Mira nagsasabi, maraming salamat at sinamahan nyo kami ng isa't kalahating oras dito sa Kapalaran. Magandang gabi at sana po ay maging matiwasay ang ating buong linggo. Ang palatuntunang magbibigay linaw at paliwanag, mga bagay na mahalaga at di pangkaraniwang takbo ng mga pangyayari. Kapalaran. Pakinggan ang maiinit na balitaktakan tungkol sa mga lihim na sikreto ng buhay, paranormal at siyensya. Kapalaran. Tuwing Sabado, alas 10:30 hanggang alas 12 ng gabi sa DWBL 1242. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula